Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni News PH. Dito naman ulit tayo magbibigyan ng comment at reaction. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Pare-pareho sila ng sinasabi ng mga, alam niyo yung mga vlogger na ganito yung narinig ko yung isang vlogger eh. Kahit sino pa raw po ang umupo, basta presidential pa rin. Alam niyo malupit to si Arnold Labio. Una ito yung una niya sinabi, no. Mahaba to, no. Pero sa madaling salita, ito ang kanyang yung sa huli na tayo. Sinabi niya na pinagbibintangan ka, President BBM, pinagbibintangan ka ni Duterte na ikaw ay yun nga, addict. May addict tayong pangulo. Ito ang sabi ni Clavio, sabay mahaba eh. Sa madaling salita, sinasabi niya na pinagbibintangan na ka ni PRRD. Ba? Sabi niya, bilang presidente, karapatan mong ipagtanggol ang sarili mo sa maling okasyon at panahon ng seryosohin sa Pilipinas ang kaso ng paninirang puri. Wala nang immunity from suit ang dating Pangulo at sa korte na niya patunayan ang totoong kanyang paratang. Walang personalan. Intindi? Walang personalan. Alam mo, matagal mo nang pinipersonal yung mga Duterte. Clavio. No? Magtapatan na tayo, Clavio. Totoo naman yun eh. Hindi ka ba nagtataka rin, Clavio, na hindi mo ba naisip? O pag halimbawa lang si PBBM pumalag, sasabihin na ng korte, hindi mo ba naisip kung bakit kaya hindi pinapatulan ni PBBM? Nag-counter na lang siya ng fentanyl. O mas maganda yung counter ni Pangulong Duterte, di ba? Pinagbibintangan mo kung fentanyl, pinagbibintangan kita, magpa-drug test tayong dalawa sa Luneta. Alam niyo, sa totoo lang, pinakamaganda ng hamon yun. Pero siyempre, hindi tayo mambabastos ng presidente. Ayaw natin nun. Kung paanong ayaw natin binabastos ni Flavio itong si Pangulong Duterte, ayaw din natin na bastusin natin yung presidenteng kasalukuyan. Hindi po tayo ganun. Hindi po tayo lumalaban ng ganun. Binoto ko rin niya. Nabudol nga lang. Nabudol. Ito po ang sinabi po ni Flavio rito, no? Pakinggan po natin. Ito pa po, isa pa po. Halos araw-araw eh. Tinignan ko yung Instagram ni Flavio eh. Halos araw-araw niyang binabanatan si Pangulong Duterte. Ito po yung isa pa po sa mga banat niya. Ito ang hindi nakakatawa. Kapag pinayagan na ni BBM ang International Criminal Court sa bansa, dalawa lang ang mangyayari. May iiyak at huwag naman sana may magtatangkang magpakamatay. Hindi, no? May iiyak. Sino kaya kay Bato at kay Pangulong Duterte? At yung isa daw magpapakamatay. Magtatangka magpakamatay. Antindi mo, Clavio, ikaw kaya? Sinabihan ka na ng manyak ng buong Pilipinas. Makapalang hiya mo. Kayo rin sa GMA7. Makapal din ang hiya nyo. Yung anchor nyo, laban kayo ng laban, pero yung anchor nyo, manyak. Bakit sa dinami-dami na nagsabi, eto, tinuturuan niya si BBM, di ba? Sabi niya, PBBM, i-demanda mo si Pangulong Duterte. Bakit sa dinami-dami na nagsabi sa yung manyak ka, wala kang dinidemanda? Matanong nga kita. Kasi hindi paninirang puri pag totoo. Ganun po yun. Ang paninirang puri, yung hindi totoo, sinisiraan ka. Ang dami na nagsabi sa yung manyak ka, wala kang dinimanda eh, di ba? O bakit? Totoo eh. Ito ang sabi pa ni Clavio. Truth. Ayan, quotation niya lang yan eh. Bukod sa pagtutol sa People's Initiative, isa sa malalalim na hugot ay ang investigasyon ng ICC sa extrajudicial killing noong panahon ni Duterte administration, ng Duterte admin. Yung una ay pansariling interest. Tignan nyo to yung sinasabi niya. Sakali magtagumpay maging parliamentary system ang gobyerno, liliit ang tsansa ni Vice President Sara Duterte na maging susunod na Pangulo ng bansa.
Tignan nyo ugali nito ni Flavio. Personal daw yung pagtutol ng mga Duterte sa pagbabago ng konstitusyon kasi magiging parliamentary, magiging prime minister. Wala, sayang naman daw yung pagiging pangulo, hindi na magiging pangulo si Sara Duterte. Naisip mo ba yung iniisip mo? Ang pinagbibintangan mo ng personal na interest, hindi yung gustong baguhin yung konstitusyon para maging prime minister siya. No? Isipin mo yung sinasabi mo, ha? Clavio, ha? Si Sara Duterte, number 1 siya sa mga survey para maging Pangulo ng Pilipinas. Ano ang ating present constitution? Anong sinasaad? Sa 2028, magkakaroon ng presidential election. Kung may ambisyon si Sara Duterte na maging presidente ng Pilipinas, qualified ba siya sa 2028? Qualified siya. Posible ba siyang manalo? Posible siyang manalo. Pinakamalaki ang posibilidad na siyang manalo kasi number 1 siya sa lahat ng survey. Naintindihan mo ba yun? Ngayon, mayroong hindi mananalo pag tumakbong presidente. Dahil 0.8 lang. Huwag na tayong magkunwarian, Flavio. 0.8 lang, si Martin Romualdez. Sila ngayon yung nagsusulong ng tsa-tsa. Possibly, sabi mo nga, parliamentary system. Pwedeng maging prime minister. Yung 0.8%. Sino ngayon ang may personal na interest sa pagbabago ng konstitusyon? Alam mo, Flavio, matatalino ng mga tao ngayon kasi may mga matatalinong vlogger. Siguro noon nauuto nyo dahil wala pa namang mga YouTube noon, wala pang Facebook, wala pang mga vlogger na nagpapaliwanag sa kanila. Si Sara Duterte pa ang may personal interest kaya niya tinututulan. Utot mo. Ang may personal interest yung nagsusulong, hindi yung tumututol. Bugokis ka pala eh. Kaya nga nila gustong baguhin dahil may personal silang interest eh. Hindi ako nagsabi niyan. Yung pinsan niya, si Amy. Kala niyo. Wawaisan din natin tong mga magpipinsan na to. Ano, kayo lang marunong manggamit? Iko-quote namin kayo ng iko-quote. Mga tukmul. Okay, yung pangalawang usapin naman daw sa ICC. Iniiwasan na maghain na sila ng warrant of arrest labang kay PRRD at makulong dahil sa mga nangyaring patayan sa kampanya niya sa droga. Alam mo, Flavio, magtanong kayo sa tao. No? Epektibo ba? Gusto ba ng tao yung ginawa ni Duterte o hindi? Yung tao magpapasya, hindi ikaw. Manyak. Alam niyo, naawa ko. Ito hindi ko na isusunod yung pagkamanyak. Wala na. Sabi in-interviewan si Sara Balabagan. Request ng anak niya. Hindi ko alam kung high school graduation o college graduation. Alam mo kung anong request ng anak niya? Gusto niyang may pakiramdam yung anak niya na a-attend si Clavio ng graduation. Sinabi to ni Sara Balabagan, nakiusap yung anak niya kay Sara Balabagan. Kasi syempre, iskandalo, hindi pa nagtatapat nun si Sara Balabagan. Nililihim pa niya na naanakan siya ni Clavio. Nakiusap yung anak niya, gusto niya makasama sa graduation, hindi pina-attend si Sara Balabagan. Masakit yun sa isang nanay. Dahil akala nung anak, a-attend na si Clavio kung hindi pupunta sa graduation si Sara Balabagan. Hindi rin dumalo. Hindi mo. Tapos mangangaral ka ngayon ng mga kabutihang asal, kagandahang asal, wala kang karapatan. Flavio, wala kang karapatan na mangaral ng mga kagandahang asal. Yan ang mga isang sa kinamumuhian ko sa ano eh. Ayoko kasi yung ginawa niyang grabe, di ba? Okay lang sana kung pumatol sa'yo yung meron ng matured na. Yan eh. Alam niyo, At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Gia, peace out.